Napas. Hello mga katropa, ako nga pala si Dada. Mabigat, ikaw ba naman kasi kumakain ka 5 beses sa isang araw tapos pagbusog tulog agad? Sino bang hindi mabobondat? On the other hand, kasama ko nga pala ngayong araw si Ninang Thea. Aaminin ko, hindi ko kasi kaya to ng mag-isa. Ang unang step nga pala dito ay maglalagay dapat ng ebap na gatas. Kaso wala kaming ebap, kaya naman naglusaw na lang si Ninang Thea ng powder na gatas. Gagawa nga pala kami ng donut. Una nga pala naming nilagay ay yung gatas, tapos nilagyan ng isang itlog. Tapos nilagyan ng 2 teaspoon ng yeast, pampalasa, ay pampaalsa pala. Saka namin nilagyan ng 3 cup ng arena. Sinasala nga pala namin yung arena dito kasi naalala ko nung gumawa kami nung nakaraan ng hotcake, meron siyang hibla-hibla ng sako ng arena ata yun. Nabubuyoy pa nga. Malabo na kasi ang mata ng mga person. Baka mamaya hindi namin mapansin habang minamasa. Nakalimutan pa nga namin lagyan ng asukal at asin. Buti na lang naalala. Parang relasyon lang yan. Hindi kompleto kapag walang tamis at alat. Kaya naman nilapitan ko na si Ninang Thea dito. Sabi ko turuan ko na siyang maghalo. Para kunyari sweet sa social media. Ipapakwit pa nga ako dito. Para kunyari yung bago pa lang naniligawan ko siya. Sabi ko nga sa kanya mali yung paghahalo niya. Kaya naman tinuruan ko na siya kung ano yung tama. Ay, ang harot naman. Kala mo hindi nag-aaway, pero sa totoo lang, madalas nag-aaway, pero minsan lang magbati. Ganyan talaga sa relasyon. Parang yung hinahalo mo, halo-halong emosyon. Nung medyo nahalo na nga itong hinahalo namin, nilagay na nga namin itong butter. Kaso dapat ito hindi lusaw. Kaso sa sobrang init, nalusaw. Palapalain nga lang ng maayos hanggang maghalo yung butter dun sa may arena para perfect na, pang palitada. Nilabas ko na nga itong nabili namin sa Lazada na Korean barbecue plate kasi ready na kaming magmasa. Dahil nga wala kaming flat surface na pagmamasahan ay may naisip na lang kami na alternative pollution. Buti na lang non-leak tong nabili namin Korean barbecue plate kaya hindi siya dumidikit. Mali nga daw yung way ko ng pagmamasa. Sabi ni Ninang Thea ganito daw. Oh, taray, may tunog pa. Pero bakit parang step siya ng Macarena? Iba talaga pag batang 90s. Ang hirap palang magmasa nito. Parang gusto ko humilatan na lang sa may kwarto. Hindi pa nga ako nagtatagal magmasa. Nangihina na ako. Sa kakaharot nga namin kanina, nakalimutan namin, kailangan pala namin magpahid ng mantika sa may kamay. Kaya naman pala dumidikit sa palad namin yung mga arena, wala kasing pampadulas. Sabi ko nga kay Ninang Thea, matagal pa ba? Sabi niya, i-check ko daw kung okay na yung texture nung mantika ay nung arena. Kaso napunit pa nga. Nakaka-brown out pala ang pagmamasa, kaya sabi ko kay Ninang Thea, change court muna. Nakakabilib nga si Ninang Thea, bakit parang basic lang sa kanya magmasa? Tinatanong ko nga, hindi kaya dating mason siya? Ang bilis nga lang magmasa ni Ninang Thea, kaya naman pinakuha niya na ako ng bowl tapos pinahiran niya ng mantika kasi ililipat niya na yung arena na minasa niya. Dati, feedback 10 years ago, share ko lang, mahilig din naman ako mag-bake. Bumili pa nga ako ng kompletong gamit. Bumili ako ng electric oven, bumili ako ng pan, ng icing, pati DSLR kasi sabi ko, ido-documented ko yung mga binibake ko. Actually, hindi naman talaga nakakapagod mag-bake. Ang nakakapagod yung maghugas ng gamitan. Ang mamahal pa ng mga ingredients. Tapos yung lasa ng cupcake ko, mas masarap pa yung kababayan na nabibili sa bakery sa labasan. Kaya naman tinigil ko na yung pangarap kong maging panadero. Sabi ko, ayoko nang magluto, lalamon na lang ako. Pagtapos nga palang masahin yung arena, tinakpan na lang muna namin ng tissue kasi wala kaming cling wrap. Sabi nga ni Ninang Thea, papaalsahin daw muna yon ng 1 oras. Kaya naman napag-isipan namin manood muna ng series. Nasa intro pa nga lang kami pero yung chichirya namin pa-ending na. Kakanood nga namin ng K-drama. Ayan, naghaharutan na naman kami. Kala mo tumatakbo sa mga pine trees. Makalipas nga ang 1 oras, pagkasilip namin, natuwa kami. Ang ganda ng pagkaalsa niya. Kaya naman naghugas na kami ng mga kamay namin kasi magbibilog na kami. At dahil nga wala kaming tray na paglilipatan ng mga nabilog, nilabas ko na lang itong pizza tray. Buti na lang meron kaming alternative pollution. Basta pagkain talaga, gumagana ang utak. Sabi nga ni Thea, ay suntok-suntokin ko daw yung arena. Kaso napalaki
malakas ako. Sabi niya, slight lang daw. Pagka wala nga nung hangin nung arena, ililipat na namin siya dun sa may plate. Kaso gumana na naman itong pagkaharot namin. Kakanood na naman kasi ng K-drama. Lakas makatrain to Busan. Siya yung bida, ako yung zombie. Habang inaayos nga ni Ninang Thea itong namasang arena, ako naman nagbubuhos ng arena dito sa may tray. Butas-butas naman, parang tanga lang. Ang importante, hindi dumikit itong mga bibilugin namin. Hindi ko kasi alam kung anong tawag dito. Hindi ko natanong si Ninang Thea. Habang hinahati nga pala niya itong minasang arena, ay inumpisahan ko na ang pagbilog kasi excited na ako. Kaso heto na naman tayo. Akala ko naman madali lang, mahirap din pala. Nagbuka lang tuloy siomay yung ginagawa ko. Napansin nga ni Thea na binibilog-bilog ko lang yung harina. Sabi niya donut yung gagawin, hindi graham balls. Palobo. Pagkatapos nga naming bilugin lahat, ready na siyang butasan. Yun nga lang, wala kaming pambutas. Buti na lang, meron kaming alternative pollution. Kaya namin siya nabutasan. Nakakita kami ng tansan. Hindi nga lang perfect yung pagkabilog niya. Pero sabi namin, okay lang yan. Kami lang naman yung kakain. Hindi naman pang bebenta. Sabi ko nga kay Ninang Thea, patry naman magbutas habang may video pa. Para naman kita sa video. Kunyari, marami akong nagawa. Habang abala nga ako dito magbutas ng donut, si Ninang Thea naman kumuha na ng plastic dahil wala nga kaming cling wrap at kailangan daw takpan itong mga nabutas na donut dahil kailangan daw nilang mag-rest ng 15 minutes bago isalang sa apoy. Buti pa tong mga donut, ang daming pahinga, samantalang ako, ito, baskil na. Itinabi nga pala namin ni Ninang Thea itong maliliit na bilog na galing sa pinagbutasan. Sayang din kasi, laman tiyan din yan. Nung malapit na ngang matapos yung 15 minutes na pahinga ng mga donut, ay inumpisahan ko naman ng magpainit ng mantika. Kaso pagkalagay ko ng donut, akala ko mainit na yung mantika, hindi pa pala. Habang abala nga pala ako dito magprito ng donut, si Ninang Thea, inumpisahan naman ng gawin yung pagkukotingan ng donut. Pinagsama-sama lang pala niya dito yung parmesan cheese, asukal at yung powdered milk. Para kunyari, Lola Nenas. May nakita nga rin pala si Ninang Thea sa rep na parang patapon na Nutella, kaya naman sinimot niya na. Hinaluan nga rin pala niya ng defense milk para hindi maging dry, tapos sa kanya may microwave oven para malusaw. Habang ako nandito sa kalan, parang naglalaro lang. Napasok. Pagkatapos ko nga prituhin lahat ng mga donut, ay sinunod ko naman itong mga squid ball. Mukha lang kasi siyang squid ball kasi ang cute, ang liliit. Okay, tapos na magprito. Tara, mag-coating na. Akala ko naman, in-stop na ni Ninang Thea yung video. Misa pa pala, blurred naman. Hindi pa nga kami nakakapag-start mag-coating. Itong isa, dumidiskarte na naman. Meron pang problema natin. Sarap! Nagugutom na ako. Ako din eh. Kainin na natin to. Tayo. Pwede na ba kami mag-open ng bakery? Ang sarap nga ng kain namin dito. Habang umunguya nga ako, umutot ako sa bunganga ko. Ano yun?
Pagkatapos ko nga ngumuya dito, natawa na naman kami ng sobra dahil napautot na naman ako sa bunganga ko. Hindi ko alam kung ano yun. Stop to yun na. Pinipisil-pisil. Joke ka na ba? Tama na, tawa na lang kami ng tawa dito. Ayun lang naman, paalam!